Samantala, maagang sumalubong sa mga kinatawan at pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress ang iba't ibang bersyon ng panukalang batas na nagsusulong ng umento sa sahod. Kabilang sa mga panukalang ito ang pagbuwag sa regional wage boards at ang pag-institutionalize ng National Minimum Wage System. Narito ang report ni Milky Rigunan. Karamihan sa mga naisumiting bill sa unang araw ng filing kahapon ng mga panukalang batas sa pagbubukas ng 20th Congress ang may kinalaman sa kapakanan ng mga manggagawa, partikular ang legislated wage hike. Kabilang dito ang panukalang batas na amyenda sa Labor Code of the Philippines na inihain ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Sa bill ni San Fernando, dapat ma-institutionalize ang National Minimum Wage System na magbabasura sa regional minimum wage rates at bubuwag sa regional wage boards. Sa bill naman ni Albay Representative Adrian Salceda na Equal Pay for Equal Work Act o House Bill 55, bubuwagin ang regional wage rate para magkaroon ng pantay-pantay na sahod ang mga manggagawa sa buong bansa. Ayon kay Attorney Princess Abante, spokesperson ng Kamara, mas palalakasin ng Kamara ang relasyon sa Senado para mas malaki ang tsansa na maipasa ang legislated wage hike bill ngayong 20th Congress. Sabi ni Abante, nagsilbing strong starting point ang 19th Congress matapos makakuha ng malaking suporta mula sa labor sector para sa 200 pesos na legislated wage hike. Una rito, inaprobahan na ng National Wages and Productivity Commission ang 50 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa sa National Capital Region na epektibo sa July 18. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.